ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki. Linisin sa aking kasalanan, kawan mo ako iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawin ang aking kasama. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa na pagdiriwang po natin ang Miyerkules ng Abo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo na napakasakit para sa ating kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos Amang mapagpatawad, ang napakipagkaisa ng Espiritu Santo nagpapabanal ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Nais natin masimulan ng mabuti ang panahon ng Kwaresma, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at magpasya tayong magbagong buhay. Panawagan mo sa amin ay pagbabalik loob at kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Paanyaya mo sa amin ay pagpipinitensya at paggawa ng kabutihan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Naisin mong kami ay magsisi at magsikap magpanibagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong magsimula namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanalig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos, siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit, pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway.
Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito tulad ng ginagawa na mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita. Sinasabi ko sa inyo, nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama. Gantihan ka ng inyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim.
Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang timpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang malita ng ating kaligtasan. Namin Panginoong Hesukristo. Happy Ash Wednesday. Happy ibig sabihin happy Ash Wednesday, yung happiness na yon, ibig sabihin wala tayong kaligtasan kundi mo natin magsisimula sa isang napakalawak, napakahalagang mga pagdiriwang ng buhay na kasama natin noon si Hesukristo hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa wakas ng panahon. Upang sa pagsama natin kay Kristo, lalo natin nakikita ang nilalandas ng buhay na itinalaga ng Diyos para sa atin upang hindi tayo mapahamak sa daigdig na ito, hindi tayo mapalulong sa anupamang paghihirap, dala ng kasamaan at kasalanan, at upang ang buhay natin tunay na pagpapala, may magandang kinabukasan na tayo itatahakin. Sabihin ko rin ang kahalagahan ng kasiyahan sapagkat malugod nating binibigyang halaga ang aral ng mabuting balita na siyang humuhubog sa atin sa tamang landas ng ating Kristiyano at Katolikong pananampalataya. Masaya sapagkat pinapahayag natin ang ating puso't kalooban na sa ilalim ng bendisyon ng Diyos, pagpapalang handog na hindi dapat mawala at nariyan yan palagian. Tumutok lamang tayo sa ganitong mga bagay na ang Diyos ay kapiling natin magpasawalang hanggan. Yun ba? Kaya sabihin ko, Happy Ash Wednesday. Hindi po ba? At isang napalaking hamon para nga sa atin upang bunuin natin ang Kwaresma, ika nga 40 days before the Holy Week. Yan. Kaya bago sumapit ang Semana Santa, bibilang tayo ng 40 araw at sa loob tayo ng 40 araw ng pagdiriwang sa paghahandangan ng Holy Week para doon natin na tunay na paghandaan na at makita ang pagpapakasakit, kamatayan, at syempre the whole of Quaresma is aiming at the resurrection of our Lord Jesus Christ. Tanong, paano natin ito mapaghahandaan? Paano ang dapat nating gawin para sumapit tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon na magaganap ito sa paninggal na pagdiriwang upang sabihin the more we enjoy life with God because Jesus has been resurrected from the dead, or Jesus is resurrected from the dead. Sapagat sa pagdiriwang ba ng misa, nagaganap ang mga bagay nito sa ating piling. Tingnan natin ating mabuting balita sapagat ito ang pagbasa ngayong araw na ito ng Ash Wednesday, beginning of Lent. Kanina sa ating broadcast ay pinahayag natin, ito palang Lent na ito ay galing sa Old English version na ibig sabihin ay springtime, di ba? Springtime. Na ibig sabihin, ito palang ito yung tinutulad sa mga magsasaka na inihahanda ang lupain upang tamnan ng trigo o kaya tamnan ng palay, o itong malawak na lupain ito ay tamnan ng masaganang ibubunga pagdating ng panahon. Bakit springtime? Una, ipinapahayag nito mga magsasaka na dapat ayusin muna ang lalagyan ng mga binhi
kung saan itatanim ang palay. Kung natin palin na lang sa bansang Pilipinas para sa gayon makita natin ang halaga at kahulugan itong ating ipinagdiriwang. Kaya ibig sabihin, isa sa mga hamon o tatlo ang hamon sa ating mabuting balita ngayon, may kinalaman ito sa pag-aayuno, may kinalaman ito sa mga panalangin, may kinalaman ito sa pagpapahayag natin sa buhay ng pagpapala ng poong may kapal. Unahin natin at sasabi sa mabuting balita, kapag naglilimos ka. Ano kahulugan nito sa mga farmers na nariyan? We get in touch with the poor in our community. We get in touch with the people who need us in their desire to equip themselves with the goodness of life. Ibig sabihin, saan pa magagaling ito sa pagtutulungan upang alisin ano pa mang kadustaan ng kahirapan o kaya may karamdaman o kaya kung anuman ang naranasang hirap at pasakit ng buhay. Kumbaga sa pagtatanim, ito yung mga magsasaka natin, inaalis ang mga marurumi na hindi ito nababagay sa isang napakaganda at maayos na tatamnan ng palay. Aalisin ang mga bato, aalisin ang mga tinik na yan, ang mga duming iyan, ang mga bulok na ng mga damong iyan. Kaya maganda at pantay na ang bukirin bago lagyan ng tamnan. Kaya merong pagdilinis. Na ibig sabihin dito pang Lenten season o springtime na ito, meron itong layunin para sa ating buhay. Alisin ano pa mang kadustaang idinudulot ng ano pa mang hirap ng mga tao. Na sa paghihirap ng mga tao, ang magbibigay daan para lutasin ang mga suliranin, bigyang pagpapala sapat ito ang kalooban ng Diyos at ito ang binibigyan ng pagpapahalaga nating lahat ngayong Kwaresma. Ikaw, ano ang alisin mo sa iyong puso't kalooban para may malinis kang puso na harap sa Diyos, sa iyong kapwa? Ano ang dapat mong talikuran sa buhay nito upang tumakas sa matuwid na pamumuhay upang katulad ng isang nagsasaka, malinis na ang tatamnan ng mga palay ng kanyang bukirin. Yan, ibig sabihin ng springtime. At kalawa, pag tayo ay nananalangin, panalangin ay binabanggit dito sa ating mabuting balita, huwag daw tayong matulad sa mga pampag-imbabaw. Sa pagpaimbabaw, wala silang ipinapahayag kundi ang kanilang sarili, pinangangalandakan ng kanilang mga sarili para sa gayon ay purihin sila ng mga tao. Sapagkat ito rin ang layunin ng mga taong boastful of themselves, their accomplishments and everything. Gusto nilang sila purihin ng mga tao at ilagay sa pedestal, itayo sa kanilang gitna at halos sambahin mo na ang taong ito sapagkat ang kanilang mapagpaimbabaw na buhay ay pagpaparanya para maganyak at mainggit ang mga tao sa kanyang paligid sapagkat sasabihin hindi ako tulad nila. Hindi ako tulad nila na mahirap, kapuspalad, walang na ginagawa and so on and so forth. Ito daw panalangin na ito ay nakakahalintulad sa mga magsasaka upang sabihin it is a springtime of the life of men. Sa diwan ng pinapahayag sa ating mabuting balita sa larangan ng panalangin. Ito naman, we get in touch with God. We get in touch with humanity. We get in touch with the poor in our community. Ibig sabihin, ang Diyos ay katulong natin upang palaganapin ang aral ng mabuting balita at upang ipahayag ang kadakilaan ng Diyos at bigyan daan ang Diyos sa buhay ng mga tao, ng sambayanan at upang ang Diyos pa rin ang siyang mabubuhay sa bawat isa sa atin upang ilandas tayo sa matuwid na pamumuhay. Kukunin ko yung salitang getting in touch with God. Upang magsasakang ito, oo nga't naglilinang sila ng lupa, it is getting in touch with God as the Creator. Upang sabihin, galing sa Diyos yan, galing sa Diyos na kanyang nilika
Kaya pagtatanim ng palay sa paghahanda pa lamang dito is nasa alang-alang na we get in touch with God, we get in touch with all His creation. Kaya itong malaking lupain na ito, hindi sa iyo yan pinagkatiwala sa iyong Diyos para ito ay ayusin mo, linangin mo, ika nga, upang sabihin sa ating mabuting balita in terms of prayer. Oo, may dasal tayo dapat naganapin. Meron tayong ugnayang buhay sa Diyos. Pero kapag binanggit natin ang springtime, preparing for the field to be sown and where seeds are planted, getting in touch with what is God's creation and its purpose, what God wants, that everything be done perfectly well according to His will. Hindi ba? Kaya napaganda itong springtime na ito to get in touch with God. That's the whole activity that we're going to do in the whole Lenten season. Ikatatlo at huli sa lahat na binibigay sa ating mabuting balita ay ang pag-aayuno. Meron itong pagtitimpi sa ating sarili. Meron itong pagbabawal sa ating sarili sapagkat meron tayong ninanais something more of the goodness of life. Kaya meron tayong hindi dapat naganapin sa buhay natin. Meron tayong, in other words, isasakripisyo. Ano ba isasakripisyo ng mga magsasaka sa kanilang paghahanda ng bukirin para ianda ang pagtatanim? Marami silang sasakripisyo, ang oras, ang kanilang panahon, at sasakripisyo din nila ang kanilang salapi, di ba? At kanilang talino sa iba pang mga bagay na binibigyan nila, pero binubuhos nila ang kanilang sarili sa gawain ng pagsasaka upang sa kanilang pagsisikap, meron silang mabuting ani, may masaganang aanihin sa pagsisikap ng mga magsasakang ito. Dito magkakaroon ng katuparan ang kanilang mga pagdiriwang ng buhay sapagkat makita nila na ang kanilang itinanim na palay lumalago hanggang sa magkaroon ito ng ungay, magkaroon ito ng bunga, hitik sa bunga, and that is the happiness. Nakikita ito sa maraming mga gawaing pag-aayuno ng mga magsasaka. Ano man ang ihantulad natin sapagkat ito ang kalakip ng ating Kwaresma, the whole Kwaresma season, upang maging sangkap tayo ng Diyos sa pagpalaganap ng Kanyang pag-ibig. Kaya para sa akin, kung walang pag-ibig, walang sasakahin, walang nanggaling sa Diyos na ating titingnan maigi, walang pamamaraan upang ang tanim na ilalagay sa lupang ito ay magkaroon ng bunga later on. It is out of love that God has bestowed upon us His life. It is out of love that He gave us His only begotten Son, our Lord Jesus Christ. Kaya above everything else, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagdalaan sa atin para sa ating gawaing kabutihan at kabanalan. Halina sa pagdiriwang ng banal na misa at sa inyo pong pagsimba, sa inyo pong mga sa pagkatuparan natin na dapat tayo ay mag-ukol na ganitong panahon, salang-alang natin na ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ay Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gaganapin na po natin ngayon ang pagbabasbas ng mga abo at gaganapin na din natin ngayon ang paglalagay ng mga abo sa noon ng ating mga magsisimba ngayon. Minamahal mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abo sa noo natin ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagmahal, ang iyong ikinasisiya ay hindi ang kamatayan at masamang tao, kundi ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Dinggin mo kami sa aming pagluhog na iyong marapating basbasan
itong abo na ilalagay sa noo bilang pagkilalang ito sa aming pinanggalingan, at ito rin sa wakas ang aming babalikan upang patawaran ay aming makamtan sa pagganap namin itong 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay na siyang pakikihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magbagong buhay sa mabuting balita sumampalataya. Magbagong buhay ka sa mabuting balita sumampalataya. Magbagong buhay ka sa mabuting balita sumampalataya. Sa pagsisimula natin ng panahon ng Kwaresma, alalahanin natin ang ating mga pagkukulang, ang karahasan ng tukso at ang pangailangan natin ng tulong ng Diyos. Ang ating pong tutugon sa bawat panalangin, baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway ang simbahan ay walang takot na manawagan sa lahat para sa pagbabalik loob at mag-akay sa kanila sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway lahat ng ating mga pinuno sa bayan at sa simbahan ay magdulot ng inspirasyon sa pamamagitan ng kanilang kababaang loob, kalinisan at katapatan. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway lahat ng mga magulang, guro at katekista ay makapagpunla sa kabataan ng katapatan sa tungkulin ayon sa motibong matuwid at marangal at hindi para mapuri ng balana. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway lahat ng nang-aapi sa kapwa sa pamamagitan ng kanilang kapusukan, kasakiman at kalupitan ay magtigil na sa kanilang masasamang gawi at matutong gumalang at magmahal sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Naway lahat tayo'y magsimula sa Kwaresmang ito, tigib ng kababaang loob, pagsisisi sa ating mga kasalanan at kapasyahang magbagong buhay. Manalangin tayo. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Matahimik din nating panalangin natin mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, O Panginoon. Panginoon Diyos, sa iyo'y dumudulog kaming nagsisisi sa aming mga kasalanan at tapat na naghahangad ng pagbabago ng puso at isipan. Nawa ang aming buhay ay tuwinang maging pagbibigay puri sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Nalulugod akong labis,
Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdali-padalisay nawa sa aming masamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyari at napupuno ang langit at naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyon tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis, na aming Santo Papa, si Ernesto, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Tunay nga maging karapat-dapat tayo sa gaganapin nating Kwaresma upang nating pagtibayin halaga at kaulugan itong ating sasampalatayanan sa maraming mga biyayang ipagkakaloob ng may kapal. Halina, awitin natin ang awiting tinuro sa atin, panalangin tinuro sa atin na ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa
Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kaligtasang handog ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang sakramento sa altar at tatalina sa pagtatanod at sa mga panalangin ang bibigay sa atin ng pagpapala magpa sa walang hanggan. Amen.
Chelipan Isostin Bella Premun Hostilia Narogurve Auxilium Unitrino Domino Sit sempite na gloria Bibitang signet termino Nobis donet impatria Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen.
Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem del cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iuditor sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.